Jenny, ano ang naging reaksyon ng Russia sa patuloy na pagdami ng miyembro ng NATO? Pilipinas, isasama na sa pinakamalaki na organisasyon noong World War II. Ito ang NATO. At kasama na dito ang Japan. Ito'y ayon sa isang suggestion ng isang retired Allied commander ng NATO na si Stavridis. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay naging batayan ng seguridad sa pagitan ng North America at Europa mula nung ito ay itatag noong 1949. Tradisyonal na binubuo ng mga bansa mula sa Hilagang Amerika at Europa na ang NATO ay naglalaro ng mahalagang papel sa pag-aalaga ng mga interes at seguridad sa kanyang mga kasaping bansa. Gayunpaman, sa pagbabago ng geopolitics na tanawin at ang paglitaw ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific, may mga panawagan na ang NATO ay magpapalawak ng kanyang kasapian at pakikipag-ugnayan sa labas ng kanyang tradisyonal na hangganan. Ipinanunukala ng dating NATO Supreme Allied Commander na si James Stavridis ang bagay na ito. Sinasuggest ni Stavridis na dapat isaalang-alang ng NATO ang pag-recruit ng mga bansa mula sa rehiyon ng Asia-Pacific na may parehong mga halaga ng kalayaan, demokrasya, kalayaan at karapatang pantao kasama sa mga bansang kanyang inirekomenda para sa potensyal na pagsapi ay ang Singapore, Pilipinas, Japan, Thailand, Australia, New Zealand, South Korea at iba pa. Mapapansin natin na nito lang ay nagkaroon ng trilateral meeting ang Pilipinas, Japan at United States of America upang pag-usapan ang mas malalim at mas malakas na puwersa dahil sa tumitinding tensyon dito sa ating rehiyon na dulot ng China. Ang pagpapalawak ng kasapian ng NATO upang isama ang mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific ay tinuturing na isang estratehikong tugon sa patuloy na tunggalian sa gitnang silangan, tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, tensyon sa pagitan ng United States of America at China, at alitan sa teritoryo sa dagat ng Timog China. Sinasabi ni Stavridis na ang pagbubuo ng mas malapit na ugnayan sa mga demokrasyang Asyano ay nagtutugma sa pangarap ng NATO na mag-promote ng katiwasayan at seguridad sa buong mundo. Gayunpaman, kinikilala ni Stavridis ang mga hamon sa geopolitics na magpapalawak ng NATO kabilang ang mga pagkakaiba sa kultura, wika at heograpiya sa pagitan ng potensyal ng mga kasabing bansa. Binibigyang diin niya ang kahirapan sa pagkakaroon ng pagsang-ayon sa mga misyon sa loob ng isang mas malaki at mas magkakaibang samahan. Sa kabila ng mga hamon na ito, iniuukit ni Stavridis ang isang gitnang landas na namumungkahi ng mas formal na mga ugnayan sa pagitan ng NATO at mga demokrasyang Asyano. Maaaring isama dito ang mga garantiya sa seguridad at joint procurement ng mga advanced weapon system sa iba't ibang kaayusan. Nagkakaroon ng hakbang ang NATO upang mapalakas ang kanilang pakipag-ugnayan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sumula noong 2022, ang mga bansa tulad ng Japan, South Korea ay nakilahok sa mga taunang summit ng NATO. Gayunpaman, ang mga plano para sa pagtatatag ng isang tanggapan ng pakipag-ugnayan sa Japan ay sumalungat na nagpapahiwatig ng ilang pagtutol sa mga pagsisikap ng NATO sa rehiyon. May mga lalahanin lalo na mula sa China hinggil sa pagpapalakas ng NATO sa rehiyon ng Asia-Pacific at itinuturing itong isang banta ng seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamong ito, ang ideya ng pagpapalawak ng kasapian ng NATO upang isama ang mga demokrasyang Asyano ay nagpapakita ng mga pagbabagong nagaganap sa pandaigdigang seguridad at pangangailangan para sa kolaboratibong pamamaraan upang tugunan ang pandaigdigang hamon. Nahum 1 verse 7.
Ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay mabuti, matibay siya na kanlungan sa oras ng kagipitan. Tayo ay magpasakop sa Kanya at manalig sa Kanya sapagkat hindi niya tayo papabayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, sa lahat po Panginoon ng pagsabi namin sa mga makapangyarihang mga tao sa mundo ay hindi po ito sasapat sa inyo pong kalakasan, sapagkat ang magbibigay lamang ng totoong tagumpay ay kayo po. Tulungan kami Panginoon na sa lahat ng hamon at laban ng aming buhay, kami Panginoon ay magpapasakop sa inyo, sapagkat kayo ang magbibigay sa amin ng totoong tagumpay. Salamat Panginoon, at purihin po kayo magpakailanman sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami Panginoong Diyos sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.